Buenos dias sa ating lahat mga bay at welcome tayo sa mga pag-uusapan natin ngayon at pasensya na mga bay na parang napilitan lang ako na mag-video dito kasi meron tayong mga importanteng pag-uusapan lalo na sa itong taong ito na hinangaan ko talaga ng sobra. So maya-maya lang pagkatapos ng ating intro. Alam nyo mga bay, itong tao to, sobrang iniidolo ko talaga to. Isa to sa mga opisyal ng ating bansa na hinangaan ko talaga. Parang dito sa video na to mga bay, medyo naano ako dito, no? Parang dismayado ako dito. Pero para fair tayong lahat mga bay, pakinggan natin itong video na to at magbigay lang tayo ng reaction tungkol dito mga bay. Sige, go. Mainit na iso kasabay ng SONA, aba, at saka ito, nabalitaan nyo rito kung ano ha, yun hong halos ilang minuto, ilang oras ata bago ang SONA, meron hong lumabas na isang controversial na video ano, na isang lalaki na di umano'y sinisimbot na puting bagay na sinasabi daw po nila na yun ay ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero yun naman daw po ay agad na pinabulaanan ng... Alam niyo mga bay, hindi ko maiwasan na matatawa ako dito mga bay. No, kasi nung nakita ko ang video nito, sobrang mga bay na nakakatawa talaga mga bay, no? Kahit na tayo, hindi naman ako eksperto sa sa mga visual, yung mga internet. Pero nung unang nakita ko, imposible ko. So patuloy natin mga bay. Eksperto sa ating bansa, NBI, CIDG, at kung sino-sino para sinasabing hindi po iyon ang Pangulong Bongbong Marcos. Kaya, kumpirmado ha. Sila na mismo ang may sabi ha, NBI, CIDG, at iba pang mga ahensya sa ating gobyerno. Officially, confirm na peke ang video na yun. Tuloy tayo. Diyan, dahil biyernes ngayon, di ba? Opo. Ang ating pangako sana sa ating mga kababayan, panatilihin nating tumatalakay ng mga magagaan Medyo nakaka-relax. at relax na mga talakayin, di ba? Opo. Ngunit sa palagay ko, hindi natin may iwasan na paminsan-minsan kagaya nito sapagkat ako bilang isa, nakita ko rin yan sapagkat yan ay sumambulat sa social media. Opo. Na kapag tiningnan mo, mabibigla ka talaga din. Ano? At ang Stay ka muna. Nabigla daw siya mga bay. Pero kung akong tanongin niyo, hindi ako nabigla dito mga bay. Natatawa nga ako eh. So, okay, pagbigyan na lang natin kasi yung medyo matanda na to si Dante Marcoleta. So, kung yun ang reaksyon niya, sige, pagbigyan natin. Go. alam ko dyan, ito ay kumalat na. Hanggang kanina, minomonitor ko to sa social media, lumalabas na hanggang iba yung bansa dyan. Pinag-uusapan itong insidente na may kinalaman, di umano, sa video na inilabas nila. Kasabay nung soda ng ating Pangulo dyan. Ano? Nagsimula po yun, anong estado sa Amerika yun, Nelson? Nandoon isang pagtitipon na grupong maisog. Maisog rally. Yan, maisog rally. Doon daw po nila inilabas yung video na yan kung bagong, halos kasabay nga nung soda ng Pangulong Bongbong Marcos. Kaya naging konklusyon nga ni Defense Secretary Gibo Teodoro, talaga may planong i-destabilize ang kasalukuyang administrasyon kong. So dahil nga sa ang unang nakita kong nagsalita riyan ay si DILG Secretary Ben-Hur Abalos. Opo, nagpa-press con pa po siya. Pagkatapos ay sinundan ni Defense Secretary Gibo Teodoro, ibig sabihin sineryoso nila yung Teka muna. May napansin ba kayo dito mga bay? Kung napapansin nyo, ang sabi ng angkor na itong Defense Secretary natin na si Gibo Teodoro na parang may plano na destabilization plan. Pero kung napansin nyo, parang hindi yata inano ni Congressman Dante Marcoleta, di ba? Parang hindi niya binigyan ng so parang binabaliwala lang niya. So patuloy natin mga bay. yun na lumabas dyan. Ako naman ko talagang seryoso Talaga. Ako, anong makita ko yun, hindi lamang magkahalong lungkot dyan at pangamba, ako'y nag-alala.
kung anong ibubungan itong video na lumabas. Okay. Kasabay po ng SONA ng ating Pangulo. Wala mga bay, kasi hindi nga nagtagal ito kahit isang 1 week eh. Kasi napatay agad ang video nito kasi peke ang ano na to, itong video na to. Patuloy natin. Ang aking inaalala dito, Jen, mabutit na nabanggit mo at kinakailangan din siguro nating talakayin. Opo. Ano ang magiging kalagayan ng bansa na naman natin sa harap ng controversial na lumabas na video na yan Oo. na nakakulapol sa katauhan ng ating Pangulo. Saka yan pong pabalik-balik hindi po matapos-tapos sa usapin na yan. At nakita ko sa mga initial na reaction habang yun nga nagkakaroon ng press con ang ating dalawang cabinet members. Opo. Lalong lumalala, lalong kumakalat, lalong lumalalim ang pagtatalo kung ano ang totoo sa likod ng video na yan. Oo. Ikaw lang naman may sabi niya. Sabi ko nga hindi ito tumagal ng ng 1 week lang. Lalo na ngayon na wala sa passing itong video na to, itong peking video na to kasi may ibang issue na naman itong lipad ng ating itong Vice President natin na si Sara papuntang Germany habang may bagyo dito sa ating bansa at tapos ibang issue na naman itong bago lang na kumakalat sa social media itong mayor ng Davao na sampalin daw niya si itong regional director na police doon sa Davao. So wala na itong issue. Ang sa akin lang mga bay, baka magtaka kayo kung bakit tinalakay ko to kasi ang ko lang dito, ang concern ko dito, ito si Dante Marcolita na parang nag-iba yata yung kanyang pananalita. Ay, ewan ko kung anong nangyari sa kanya. So yun lang ang concern ko dito. So sige patuloy pa natin. Basta sa akin, patay na, wala nang video na to mga bay. Marami nang panibago na namang issue ang lumalabas ngayon. At yung issue na to nawala. Ikaw lang may sabi niya na ano to. Na controversial tong issue na to. Sige, patuloy natin. Ngayon, ang aking pag-aalala Jen ay nakabatay dun sa katungkulan natin na ang ating bansa unahin natin. Opo, totoo Ang naman. proposition dito ito ba ay magbubunga ng pagkakawatak-watak at pagkakabahabahagi na naman ng ating mga mamayan sapagkat alam mo Ika mga bay, ang sabi niya, preposition niya dito na ito ba'y maging simula yata sa pagkawatak-watak natin. Ang issue sa natin mga bay, itong pagkawatak-watak natin bay, hindi na issue na yun bay, matagal na yun mga bay. Kaya lang sa politika kasi may mangyayari na lalo na dito sa ating bansa, yung kasama mo ngayon maging magkalaban naman sa ibang araw kasi ganyan talaga kasi sa politika dito sa ating bansa. Matagal na yun mga bay, hindi yan lalo na ngayon na ang nangyayari nung eleksyon na yun, kahit ako inakala ko talaga na yun na ang simula ng pagkakaisa nating lahat. Kasi nagka-unite yung itong Marcos at Duterte. Pero kita mo naman ang nangyari ngayon, medyo naiba na kasi ang nakipag-unite na sa ating administrasyon ngayon, ito namang itong mga dilawan, itong tinglawan. Tapos ang sobrang ingay ngayon, ang naging parang opposition ito ng itong DDS. So malay mo, hindi natin alam sa susunod naman sa susunod na administrasyon baka magkaisa na naman sila tapos iba naman kanilang kalaban nila o di kaya magkaisa naman ng Dilawan at DDS tapos ang kalaban dito naman ang hindi natin kasi politika kasi yan mga bay, hindi para sa akin hindi yan issue yung yung pagkawatak-watak natin. Sige, patuloy natin. Naharap na naman tayo sa isang eleksyon na next year. Ito'y malapit na. At saka po may singit ko lang, sa katatapos sa SONA ng Pangulong Bongbong, mukhang marami humanga. Maganda po yung pagkakalatag yan ng kanyang SONA ko. At mukhang marami din po nakumbisi nung nagsabi ba, maganda ang latag ng SONA ng Pangulong Bongbong Marcos. So sa likod ng mga pangyayari nga na yun, Opo. bigla namang lumitaw itong controversial na video nito. Yan. At kumakalat, lumalalim, hindi natatapos. So yung pag-aalala din ay nandoon. Opo. Paano ngayon halimbawa, yung
palagay mong sa sinasabi ng ating mga cabinet members na hindi totoo ito. Opo, oo. Ito'y peke lang ito. Ngunit yung proseso ng ganong klase, Okay, tapos na sana, di ba? Kasi PK sila na may sabi. Hindi lang ang mga cabinet members, pati yung mga ahensya sa ating gobyerno. Pero ikaw lang ang ewan ko anong ibig sabihin ang nagpalabas na ang nagpahayag na PK ang video na to, pero parang sinasalungat niya yata parang dinidigdipay niya na ang walang kwentang video na to binigyan niya ng laman. Ipatuloy natin. pagpapaliwanag, nakapagbibigay lamang ng lalong pagdududa Oho. Kasi ang nangyari, lalong lumawak ang usapin. Ngayon, ang nakakatakot dito, yung magkakaroon tayo ng pagkakabahabahagi bilang mamamayan. Ngayon, paano tayo mapapanatag kapag nagkaroon uli ng yung Tika muna mga bay. Maliban sa pagkawatak-watak natin dahil sa itong kultura sa politika ng ating bansa, maliban pa dyan itong sektor sa ating relihiyon. Nagtaka nga ako kung bakit hindi nanalo to si Dante Marcolita, kasi akala ko mananalo talaga to, no? Ang daming sumusuporta sa kanya, lalo na sa mga yung mga matitino ang mga pag-iisip. So, ang nakita ko dyan, isa dito ang issue sa relihiyon, kasi sa pagkakaalam ko, kung hindi ako nakakamali, di ba membro ng Iglesia ni Cristo to si Congressman Dante Marcolita? Natatandaan nyo ba na nung may ginawa siyang batas yata na yung mga rebulto doon sa mga hospital, ano ba tawag natin dyan? Basta may ginawa siyang batas doon na doon nagalit ang itong mga Katoliko. So, yun ang isas nakita kong dahilan kung bakit hindi nanalo to si Congressman Dante Marcolita dahil sa issue na yun. So, isa yan sa sa ko lang yan, speculation ko lang naman yan. So, itong pagkawatak-watak natin mga bay, hindi lang dahil sa politika, isa pa tong itong iba't ibang klase sa relihiyon natin. So, patuloy natin mga bay. yung disunity ng ating mga kababayan. Opo. Lalo pa nga sinasabi ko meron pa rin sila mga susunod na video pa na ilalabas. Ayun nga yung medyo nakapagbibigay ng ng takot. Sabihin mo na hindi lang pag-aalala, kung minsan matatakot ka na sapagkat ang usapin dito ay yung interes ng ating bansa. Oho, may pa-suspense pa no? Ano yung mabuting gawin din kung Paano nga ito matutuldukan? Okay. Isa sa pinag-usapan niya ang interes ng ating bansa. So, pag-usapan natin yan maya-maya. Kung, di ba? Kailangan matuldukan at kapag tinuldukan mo sana yan, kailangan mabilis. Oo. At saka dapat mapagtitiwalaan kasi ang pinag-uusapan nga ay yung kalagayan ng bansa mo. Kapag inuna mo yung interes ng bansa mo, Opo. yung ating pagkakaisa, doon naman nakasalig lahat ang pagtatagumpay ng isang bansa din. Totoo po Pagka naman. yung mamamayan niya hindi na nagkakaisa, halimbawa ito, magiging sanhi na naman ng pagkakabahagi ng mga Pilipino. Yung direksyon natin, hindi kagaya ng isang bansa na talagang isa lang ang direksyon, walang pinag-aawayan. Ito, mismo katauhan ng Pangulo ang kinulapulan ng ganitong klaseng kontrobersya, Oo. pati yung kanyang pagpamamahala sa bansa ay maaaring maapektuhan din. Ayun. So ano po sa palagay niyo, Kong, ang pwedeng gawin ng Pangulo para hindi na paulit-ulit itong bagay na ito, Kong? Hindi, kung ikaw, anong gagawin mo? Halimbawa, ikaw, Pangulo ng Pilipinas, anong gagawin mo? So, sinumbalik niya ang tanong ng Angkorman ni Marcolita, Pakinggan natin. Halimbawa, si Nelson. Oo. Nelson, ikaw, Pangulo ka ng Pilipinas. Ano sa tingin mo ang gagawin mo? Kaya wala, hindi ko napapansin yan ko. Ganun. Oo, Deadlock na lang. Dedetbahin ko na lang. Kasi, Tama. Napakinggan mo ang sagot ng Angkorman dito. Ididma mo lang yan. At normal talaga yan. Kasi marami na yan nangyayari kahit ipagpalagay natin dito sa itong mga kapitbahay natin. Pag may kapitbahay na
sobrang inggit sa'yo o kung ano, tapos gagawan ka ng kung ano-anong mga kwento, ang dapat mo lang gawin yan para maiwasan mo, huwag mong patulan, no? Dinma mo lang yan. At yung ano na yun, yung konsepto na yun, kahit saan mo pa ilagay, no? Kahit sa trabaho, o di kaya doon sa mga kaklase mo, kung may mga ganyan, dinma mo lang yan, hindi mo lang yan patulan. At normal yan mga bay, no, normal talaga yan. So itong tinanong dito si Marcolita kung anong dapat gawin, tapos binabalik naman niya sa anchorman, ikaw kung anong gawin mo, tama yung sagot niya, ididma lang yan, wag patulan. So tama tong sagot niya dito, patuloy natin mga bay. Kita naman sa video na hindi ko kamukha dyan eh. Oo. Kapag dinedma mo, halimbawa, Hindi mamamatay. naniniwala ka bang mamamatay ka agad yung usapin? Kasi sabi ko, Ayun, parang giba na yata mga bay, patuloy natin. nga sa iyo kanina, ang nilalatag kong proposition dito ay yung Opo. interes ng ating bansa. Ah, Kailangan kasi matuldukan ng madalian. Oo. Effectively. Ibig sabihin, pagka in-address mo talaga yan, pagka nakita nila na ang ginawa mo ay ganito at nakita ang makatotohanan na pagbibigay linaw dyan, opo. biglang mamamatay yan eh. At wala nang, hindi na pag-uusapan yan. Yun ang gusto ko sanang mangyari dyan. Well, kasi kung droga ang pinaparatang, wala namang ibang kaparaanan na pwedeng gawin sa siyensya, ay di drug test ko. Yan. Ayun ang ano, yun. Yan, nagiba ng sagot, di ba? Kasi inano na parang yata naghahalo-halo ng mga argumento dito, no? Sabi niya yung interest ng bayan at tapos para matuldukan ang issue na to. So, imbis na tama yung pagkasagot kanina na ang dapat gawin diyan ditma mo lang. So, ayun, parang nagiba na, no? Napunta na sa drug test, patuloy natin. Ang pwedeng tugon dun. Palagay ko, dapat ganun ang gawin ng Pangulo. Ayan. So, yun pala ang yun ang punto ni Congressman Dante Marcolita. Pero, try natin mga bay. Tanungin natin yan. Bigyan natin ng eksperimento sa sa pamamagitan ng ating obserbasyon. Sa tingin nyo ba, mahihinto ang issue na to? Pag nagpa-drug test ang ating Pangulo? Kasi, mga bay, kung drug test lang ang pag-uusapan, tapos na tayo dyan mga bay, no? Aanhin mo pa yan, presidente na ang natin ito si Bongbong. Dapat ito na kung palaliman pa ang issue na to para mabubulabog si Bongbong Marcos, dapat noon pa, no? Noong kasagsagan ng yung campaign period sa eleksyon, at nung time na yun mga bay, nakapag-drug test na si Bongbong Marcos at ang resulta negatibo. Sino may sabi? Yung St. Luke's Hospital. Ibig ba sabihin ito na hindi to nirerespeto ni Congressman Marcolita? So, yun mga bay, nakapag-drug test na ang ating Pangulo. Nahinto bang isyo? Hindi. Tuloy natin. Pero hindi kaya magkaroon naman ng negatibong impact yun sa administrasyon ko? Katulad ng Hindi, kasi alam niyo naman ang nagpaparatang, dapat siya po ang magpakita ng mga batayan sa pinaparatang laban sa kanya. Hindi yung Generally, pinaparatang, di ba? Oo. ngunit yung pagpapatunay at obligasyon ng pagpapatunay, nagsisip yan din eh. Okay. Ang nangyari kasi, noong una, matagal ito usapin na to eh. Grabe mga bay, no? Parang harap-harapan na yata to. Nako, grabe mga bay, napaka-buplas naman tong sentimento na to mga bay, kasi para bang pinapalabas na natin na dito sa ating bansa tayo ang magpapauso, na yung natin, yung inakusahan natin, siya ang magbibigay ng ebidensya. Yun ba ang ibigay natin sabihin? So, kunyari, ito si Pedro, pagsasabihan ko na ikaw magnanakaw ka, tapos para maging para mapatunayan na magnanakaw yan, ang inaakusahan, yun na ang magbibigay ng ebidensya. Tapos ang yung nag-aakusa, hindi yun ang magbibigay ng mga burden of proof para patunayan na yung inaakusahan, yun ang magnanakaw. Parang ganun na yata ang iba na yata. Iwan ko kung ano nangyayari sa itong taong ito mga bay. Ito si Congressman Marcolita mga bay. Pero sige, pagbigyan pa natin mga bay.
wala namang nagbibigay ng paliwanag tungkol diyan eh. Basta lumalaki na lang, usap-usapan, hindi mamatay-matay. During the Pero wala naman. Ngunit ngayon may lumitaw na isang controversial na video. Okay. Sa mga page, yung burden of proof o yung obligasyon ng pagpapatunay, Oo. nag-shift na sa panig ng Pangulo. Tuwing- Ang sinasabi mo, baka mamaya kaya dineded mo na lang, sabi ni Nelson. Dahil wala namang kakwenta-kwenta yan. Alam mo? Tsaka hindi masasa talaga naman ang matibay katibayang hindi naman talaga ang Pangulo yung nasa larawan ko. Yun sa video na yun. Ngunit yung hindi nga nasasagot yung pagpapatunay, kaya nga lumalala eh. Kaya nga lumalawak eh. Ang kaya nga sinasabi natin, ano ba yung pinakamadali? Ano ba yung direktang measure na dapat gawin dyan Oo. para yung kontrobersya na yan, mamatay kagad? Well, kung sa pangkaraniwang tao kong hindi siguro ewan ko lamang, no, ha? Ang sagot na lang talaga dyan, walang iba kundi drug test. Para mapabulaanan mo, ako, limbawa sa akin, para mapabulaanan ko na ako'y malinis sa drug use, sa paggamit ng illegal droga. Palagay ko dyan, pwede nating imungkahi na kaya sa Pangulo. Alang-alang na lang dun sa panig ng yung ating tinutukoy na pagkakaisa at saka yung Pambansang pambansang estabilidad, Oo. kapanatagan ng ating bansa. Okay. Kasi halimbawa, yung mga advisors ng Pangulo, sinasabi nila na deadmahin mo lang yan, Mr. President, Oo kasi nga naman. you cannot dignify ano sasabihin natin, walang kakwenta-kwenta. So, ibig sabihin nito na dinidigbigpay niya yung walang kwentang video na yan. So, para mahinto ang issue nito, kailangan magpa-drug test na ang Pangulo natin. So, sige, tingnan natin mga bay. Pamamaraan ng pagbibigay ng dungis sa iyong pangalan, halimbawa. Oo. Ngunit kapag tiningnan mo, oo nga, pero dahil nagsip ang burden, kinakailangan kong magpatunay at siguro yung pinakamabilis. Kasi yung ibang mga bagay na gagawin mo, maaaring matagalan ng proseso bago mo siguro matuntun yun, nagkasanga-sanga na ang mga pangyayari. Ayokong tumagal kung ako. Ganun ho? Ayokong bigyan pa ng maraming pagkakataon na talakayin niya. Bagay. Sapagkat ang inaasahan ko rito, yung pagkakaisa. Bagay Yung po. pagiging stable ng ating pamahalaan. Oo. Kaya nga nagsalita yung dalawang cabinet officials secretary. natin na may kinalaman sa tanggulan ng ating bansa sapagkat sila mismo nakita nila yung bigat ng maaring magiging resulta nito. Oo. Kaya madali ang dapat. Kaya kung drug test ang kinakailangan, palagay ko kailangan sumailalim ang ating Pangulo sa drug test. Para sa akin, Opo. yung pagtitignify hindi na importante sa akin yun eh. Okay, oo. Kung ang itutumbas naman ang gagawin ko dyan ay kapanatagan ng aking bansa. Bagay, pwede Kung ang po. katumbas nito ay lalong magiging matuwid yung moral compass ng Panguluhan dyan. Oo. Gaano na lamang yung isasakripisyo kong pagdidignify dyan sa controversial na video na yan. Oo. Kung ang ibubunga naman ito ay isang panatag na bansa at pagkatapos, kapag ka panatag ang bansa at hindi nagkahiwa-hiwalay, na-achieve mo yung unity na yon, aba, lalong mapapadali ang pagkasensyo ng bansa mo. Oo. Kasi walang iniwan sa ano dyan eh. Ganun ba? Doon tayo asinso pag nagpa-drug test na ang ating Pangulo. Tama ba to narinig natin mga bay? Para kang isang, anong tawag doon, yung mga pumipinta ng mga Artist. Mga artist, ano? Oo. pinagsisikapan mo ngayon, gagawa ka ng isang obra maestra dyan. Ano? Opo. Nagsisimula ka pa lang na ipinta, Oo. iguhit yung obra maestra mo. Panay naman ang tapo ng putik doon sa canvas na yung pinagtatrabahoan, yung kung saan mo ginuguhit yung obra maestra mo. Wala kang matatapos dyan eh. Oo. Isipin mo na lang, medyo nakaumpisa ka na, Bigla binato ng putik. binato ng putik, so aalisin mo pa yung putik. Oo. Yung batuhan ng putik na yan ay palagi na lang nandyan, regular na nangyayari. Yung paggawa mo ng yung obra maestra, na kung isasangkot natin ang pamamahala ng bansa natin, obra maestra din yung pagtatanggol sa bansa mo. Oo. Yung pagtingin sa interes ng bansa mo, isang bagay na dakila rin sa iyo yun. Oo. Responsibilidad mo yun eh. Ngayon, bakit ko papayagan ngayon na bato na sila ng bato? Kinakailangan iwasan ko yun. Siguro, ang gagawin ko, drastic din halimbawa. Oo. Sarahan ko siguro yung bintana para wala nang ibig sabihin, meron kang gagawin na mapisa. Madali. Sara ng bintana. So nagpipinta ka doon sa so ang ibig sabihin nito nagpipinta ka doon sa loob ng kwarto tapos para mahinto no yung pag serhan bintana labo naman. At mapagtitiwalaan ng ating mga kababayan. Kapag nangyari yun, so di sarado yung Oo. sarado yung usapan. Lalo pa nga sinasabi ko meron pa rin sila mga susunod na video pa na ilalabas. Ayun nga yung na medyo nakapagbibigay ng ng takot. Sabihin mo, ano ang magiging kalagayan? Ano yata?
lalong magiging matwid yung moral compass ng Panguluhan dyan. Oo. Gaano na lamang yung isasakripisyo kong pagdidignify dyan sa pamamahala ng bansa natin, obra maestra din yung pagtatanggol sa bansa mo. Oo. Yung pagtingin sa interes ng bansa mo, isang bagay na dakila rin sa iyo yun. Oo. Responsibilidad mo yun. Ngayon, bakit ko papayagan ngayon na bato na sila ng bato? Kinakailangan iwasan ko yun. Siguro, ang gagawin ko, drastic din halimbawa. Oo. Sarhan ko siguro yung bintana para wala nang ibig sabihin, meron kang gagawin na mabisa, madali, at mapagtitiwalaan ng ating mga kababayan. Kapag nangyari yun, di sarado yung Oo. sarado yung usapan. Lalo pa nga sinasabi ko meron pa raw sila mga susunod na video. Ihinto lang muna natin to mga bay. Kasi parang paikot-ikot na yata ang ano dito, itong pinag-usapan nila dito. So kung kung Congressman Marcolita, kung magbigay lang naman ng analogy, ang sablay mo naman. Kasi bakit ka kung ikaw pintor ka, tapos magpipinta ka, tapos ang putik, yung nagbabato, yung putik na binabato, ang putik yung alisin mo, tapos, so ang dapat mong gawin dyan, yung nagbabato ng putik, kasuhan mo. Para makapagpatuloy ka sa hindi yung, gawa-gawa ka lang ng analogy, ang sablay mo naman. So, ang sa akin lang, gaya ng sinabi ko kanina, ang point of view ko dito, hindi yung pulboronic video kasi wala na yun Ang sa akin lang, una, before ko bigyan ng reaction itong pinag-usapan ni Congressman Marcolita, ang sa akin lang, hindi pa naman ganun hindi naman ganun kalala pa ang pagka-disappoint ko sa kanya. Medyo dismayado lang ako, pero sa akin lang, sino ba naman ako na pakinggan ni Dandy Marcolita, pero ang concern ko lang sa kanya, habang may time pa, dapat siguro iwasan mo na yung kasi parang parang nilamon ka na ng sistema sa DDS no? Yung napakinggan ko, parang labo talaga mga bay. Kahit ilang beses pa na magpa-drug test ang ating Pangulo, may panibago na naman kung ano-anong isyu ang ibabato sa kanya. So natural lang yan mga bay, at para sa akin na napakanonsense yan. Ang sa akin lang dito, ang punto ko lang dito, kasi siya na may sabi, siya na may sabi na ang interes ng ating bansa, ang una nating concern dito sa ating content. Alam mo mga bay, ang problema kasi sa ating bansa, natural lang yun ang pagbabangayan sa politika. Natural lang yun. Ang problema talaga sa ating bansa mga bay, itong kahirapan natin mga bay. So yun talaga, ito talaga ang pinaka-importante na sanay masusolusyonan ng ating Pangulo. At ang pinaka-importante dito na sana na matuldukan, hindi man siguro perfecto, pero medyo malapit sa katotohanan na may mangyayari na unity, kasi yun ang natin, di ba? Yung interest ng ating bayan, at maliban pa doon, maaasenso ang ating bansa. Kasi hindi yun ang kasagutan na magpa-drug test ng Pangulo tapos aasenso ang bansa natin. Hindi yun. Ang problema talaga sa bansa natin mga bay, itong sistema ng ating ekonomiya. So sana na napag-usapan naman yan mga bay, na sanay dito sa administrasyong ito may mangyayaring amendments sa ating economic provisions, kasi yun talaga ang problema natin mga bay. Kaya ngay watak-watak tayo kasi dahil sa kahirapan natin, at yun ang dahilan na laganap ang mga vote buying, uhaw na uhaw tayo sa pera. So grabe ang vote buying sa election, di ba? Para bang sinadya ng mga kung sinong may nanungkulan dyan, mayroon pa mga oligarko dyan, na para bang sinasadya itong kahirapan natin, para pag mahirap tayo, doon lang tayo naging wala tayong time, wala tayong time sa pagsisiyasat sa katotohanan kung ano ang totoong nangyayari sa ating bansa, kasi busy tayo sa
paghahanap, no, paghanap buhay natin. Kaya sana yun ang prioridad ng ating presidente na mayroon talaga ba itong sistema ng ating ekonomiya mga bay, na sana'y matutuldukan, na sana yun. Kasi pag mangyayari ito na may malaking amendments or charter change sa ating economic provisions, diyan na maka-realize yung karamihan sa atin, no? Hindi lang sa mga BBM supporters, mga kakamping, mga dilawan, kahit sa mga DDS, na yun talaga ang totoong problema natin. Kasi iba talaga kung itong bansa natin, gaya ng Japan, yung doon sa United Kingdom, yung sa Norway, at iba pang mga bansa, no, mga first countries, kahit hindi man lang ganyan ka yaman ang bansa natin, basta may mangyayari lang talagang amendments na makapasok ang iba't ibang mga investor, no, mga investor galing sa mga European countries, yung mga western. Kasi anong nangyari sa bansa natin, kasi halos karamihan puro China kasi, no, puro China. Tapos yung kita mo naman yung sweldo natin ang liit-liit, tapos mahaba pang oras ating pagtatrabaho, hindi gaya ng ibang bansa, no, na maraming trabaho, maraming mga empleyado doon na hindi sila masyadong mahirap mga bay, no, marami mga empleyado na hindi sila takot na i-ano sila sa mga kumpanya, kasi mag-resign sila sa mga yung kumpanya na pinagtatrabahuan nila, hindi sila takot kasi marami pang mga kumpanya doon na nangangailangan ng trabaho. Unlike dito sa bansa natin mga bay, kunti lang ang mga kumpanya na nakapasok dito, kasi halos na mga yung mga dekalibre na mga malalaking investor, hindi nila gusto ang sistema, sa itong bulok na sistema ng pang-ekonomiya natin. So sana'y yun ang pagtuunan ng pansin sa ating Pangulo, at yun lang ang sana po na Mr. President, kasi pag walang mangyayari sa itong administrasyon mo, walang mangyayaring amendment sa ating economic provisions, sa tingin ko wala nang mapapagkakatiwalaan na iba pang mga kung sino pa mga presidente na susunod. Kasi yun lang talaga ang importante, at yun gaya ng pagmahal ng mga bilihin natin, yung bigas. Sa totoo lang mga bay, kahit na mahirap lang ako, so, hindi sa nagmamayabang ako mga bay, ito'y real talk lang tayo dito mga bay. Hindi naman ako mahirap lang, kita naman bahay ko naman maliit lang, no, mahirap lang ako mga bay. At kasi sa namin, konti lang tong na negosyo namin doon sa mga kung saan kami bumabiyahe. Minsan mga bay, pag may pera ko, hindi naman palagi mga bay, no, pero may mga paminsan-minsan din na pag malaki ang benta namin, sa totoo lang mga bay, nagagawa pa namin na sa umaga mag-breakfast kami doon sa Jollibee, tapos sa tanghali naman doon sa KFC o kaya sa Chowking, tapos pag naman sa hapunan, paggabi, kakain kami ng McDonald's. Yun pag may malaki ang benta namin mga bay. Ang punto ko lang dito mga bay, sa totoo lang pala, pag may pera ang tao, kahit na mahal pa ang mga bilihin mga bay, bibili talaga ang mga tao. Basta meron siyang sapat, no? Malaki ang niya sa trabaho, malaki ang sweldo. Sa akin mga bay, hindi yan issue ang pagmahal ng mga bilihin natin. Kasi ang tao mga bay, pag may pera yan, lalo na itong mga Pinoy mga bay, pag maraming mga pera, iba dyan, nagsusugal pa nga bumibili ng mga yung mga alak, mamahalin. So kaya lang tayo nagkaganito, kasi ito kasi pangit kasi itong natin itong sistema ng ekonomiya natin, itong may pa dito, may marami sanang papasok dito, no, galing sa France, sa Sweden, yung sa sa Europe, sa yung ibang mga investor sa United States, sa Canada, pero yun aatras sila dahil pangit talaga sistema natin. So sana man lang yun ang punto ko, no? Iniba ko lang ang issue, kasi si Dante Marcolita na may sabi na interes ng bayan daw yung yung kanyang preposition at pagkakaisa,
pag-asenso ng ating bansa, pero mali yata yung ano niya yun lang naman, yun ang babaw naman ang ano niya, na asenso tayo parang napaka-nonsense mga bay, napaka-nonsense. So yun ang naisip ko, na kung ganyan lang naman ang usapan, no, yun ang punto natin, na maasenso tayong lahat, magkakaisa tayo. Dapat ang tuldukan natin, itong pangit na sistema, itong bulok na sistema to sa ating ekonomiya, yun ang dapat palitan ng ating Pangulo. So, dito lang mga bay, rock and roll na tuntanan mga bay.